Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ating pubuksan ang ating mga songbook sa page 94, Still.
because of what you've done, but because of what you've done, but because of who you are. I am a flower beneath fading, meant today and not tomorrow, and tossed in the ocean. I'm waiting, I wish in you, hear me when I call it, but you catch me when I'm falling, and you told me who I am. Salamat po. Okay po. Kuya Tomas po po ang ating greetings. Microphone. Po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito. At kami po ay tipon-tipon upang parang ng salita mo po. Salamat po Diyos sa bawat isa sa amin na nakarating ng maayos Panginoon. Binigyan mo ng kalakasan at Panginoon ang nilalangin at aming mga kapatiran na wala dito Panginoon. At ingatan mo sila Panginoon sa punta dito, makarating mo at pinasal Panginoon. Salamat po Diyos sa buhay namin na pagkabayan mo sa araw Panginoon. Lagi mo na alaala Panginoon. Salamat po Diyos at sa mga dalangin sa ngalan ni Kristo ang aming tagapagligtas. Amen. Ito po, bago tayo mag-umpisa ng mga nagpapalala tayo ng salamat po sa ating Panginoon. Saan tayo mag-umpisa? Kuya Peter. Diego mo na. Kuya Peter. Magandang gabi sa lahat. Ako'y salamat sa gabi ito. At ako'y nandito naman upang mag-aral sa mga banal na salita ng Panginoon ngayon. Sige sa lahat, ako'y salamat sa Panginoon dahil binigyan ako ng kalakasan sa vocation sa buong linggo. Noong gabi ng linggo, bumiyahe ako ng Baguio. Idlit. Nakakaligid ako ng Baguio. At ganoon siya pagbalik. Balik dalawang gabi na wala akong tulog. Kaya akala ko hindi ako makakarating ng Manila. Sobrang pait yung mata ko. Kasi walang tulog. Pero sa awa ng Diyos, nakabalik naman ako ng Pasay na matiwasay. Talagang mabuti ang Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Samantalang dami kong pag-akit ko pala sa Bukawi, munti akong tamaan yung lumilipad ng kutsi. At ito sa service road, siguro nakatulog yun. May lumipad na kutsi, tinamaan yung ibang sakyan. Buti may bakal na barrier. Munti akong matamaan, buti nakalagpas ako munti. Pero hindi nakapasok sa express highway. Pero kita ko yung mga ibang sakyan talagang nadali. May nagpapasalamat sa Panginoon dahil nilaya ako sa mga aksidente sa mga daan. Sa awan ng Diyos, o nakakabawi na ng puyat sa kapagod. Dahil binabawi ko sa hapon pagkatapos ng trabaho ko.
Yun lang mo aming salamat sa dito. Maraming salamat. Hindi po. Next po. At pagkakaroon daw ng Panginoon dahil nakapunta ako ngayon, pinigyan ng Jesus. Yun lang po. Mga ang pangalan nila, tatay. Hello. Nalimutan ko lang ang pangalan ni tatay. Pangalawang beses na po ngayon. Ano po? Ang mga ito, pagkakaiba, dumating bright, kaya yung brother, iibigin na iba, pagkakaiba, Okay ba po? Iisang Diyos lang naman po ang ating sinasamba. Pero po, ang protestante po ay marami po siyang parating sa katanda. Opo. Opo. Ang UCCP po, United Church of Christ Kingdom, ang tanong kasi ni tatay, kung tayo daw po ba ay kapareho nung kay Brother Eddie Villanueva. Tama po, yun ang tanong nyo. Kapatid po natin sila, opo, pero tayo po ay marami po tayong kumbaga sa branches, kumbaga sa Mercury Drugstore, maraming branch, may branch sa Pasay. Oo. Pero po, ang Protestant, marami po siyang branches, no? Una po, yung Seventh-day Adventist, Protestante po yan. Ang Pentecostal, Protestante po yan. Ang Jehovah's Witness, Protestante din po yan. Ang Episcopalian, Protestant din yan. Ang Baptist, Protestant. Ang Methodist, Protestant. Ang UCCP, Protestant. Pero iisa lang po yan na Protestante. Kag hindi yung kagaya ng Roman Catholic na isa lang. Pag sinabi yung Roman Catholic, isa lang po talaga yan, no? Pero pag sinabi natin Catholic, lahat tayo Catholic. Whether you are Protestant or Roman Catholic. Nag-gets nyo? Lahat po tayo sa mga tao sa mundo ay Katoliko. Universal. Ayan, tama po. O ano po tatay? May tanong, ha? Ano yung tanong nga? Nasagot po ba ang tanong niyo? Yung nasa simangaan, kayo eh. Yung sabi na namin po Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Yung nasa loob po ba ng timanahan or yung nandito sa mga wala sa may kanto po? Jesus is Lord po yun. Yun po yung kay Brother Villanueva. Yung nandun po sa kanto, Hindi yung sa Revelation na side po ba? Yung nasa loob po ng timanahan. Yung sa may gitna po siya sa loob. Yung Jehovah's Witness po yun. Protestant din po yun in a way. Oo. Parang ano lang yan eh. Paano ba natin ipapaliwanag? Parang Pilipinas. May Ilocano, may Bisaya, may Bicol. Pero lang tayo Pilipino. O, ganon. Iba-ibang ano. Ang Roman Catholic, isa lang ang Roman Catholic. Kahit saan sila po. The same with Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, isa lang din sila. Tayo, marami po tayong kumbaga branches. Pero iisa ang ating pinaniniwalaan Diyos. Sino mo po ang importante po doon? Yun. May dadagdag si Elder Joey. Actually, tatay, yun nga po sinasabi ng ni Ate Grace. Iisa lang ang ating Diyos. So kung iisang ating Diyos, ano yung pinagkaiba ng napakaraming parang denomination? So ibig sabihin, ang pagkakaiba, bakit maraming religious groups ay dahil sa magkakaiba rin ang pamamaraan ng pagsamba at pagsunod sa
yakap ng ating Panginoon sa Kristo. Kakaiba, no? Iba-ibang karaan ng mga tao. Pero isa lang ang Kristo, isa lang ang Diyos na ating sinasamba. Ngayon, ang tanong, dahil sa dinami-dami ng proseso na yan, pamamaraan, ano ba ang tama? Ano ba ang tama? Sabi ng Katoliko, sa kanila tama. Sabi ng Biblia, sila tama. Sabi din namin, tayo ang tama. Bakit po ba? Halimbawa na lang po, tatay. Ano po ba ang nakalagay sa Bible natin? Okay, bibinyagan. Bibinyagan po ang isang Katoliko, ang isang Kristiyano, bibinyagan. Okay, tama po yun, lahat tayo bibinyagan. Pero yung bibinyagan ka nang hindi mo walang, halimbawa, bibinyagan kasi yung bata, sa Katoliko, sanggol. Sanggol pa lang eh. Pero yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, bibinyagan kayo ng yung sinasabi ni John the Baptist, na yung mga tao dito sa lupa, ang binyag ay sa pamamagitan ng tubig. Diba tubig? Yun ang pagbibinyag ng tao. Pero sa Panginoon sa Kristo, ang kanyang pagbibinyag ay Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, tulad ng nangyari sa kanya, tatay. Ang pagbibinyag na ginawa sa kanya ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, hindi yung tubig. Kaya nga sabi ni Juan Bautista, ang ako mismo ay hindi dapat na magkalag ng kanyang suotan, ng kanyang sapatos. Bakit? Dahil napakalayo ni Kristo sa pagbibinyag niya compared kay Juan Bautista. At yun ang pinakaiba ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng nagbibinyag. Kasi lahat ng nagbibinyag galing sa lupa. Ang Panginoon sa Kristo lang ang galing sa Ama na nagpapalitan para binyagan tayo lahat. At yung pamamaraan ay yun ang sinusunod po natin. Maganda po, tatay, yung tanong nyo. Maglalaan po tayo ng isang araw dyan para yun naman ang pag-usapan natin. Ano? Maganda yan. Para kahit tayo din mismo, no? O ako, minsan, ano ba talaga yung UCCP? Siguro, alam ba natin talaga ang UCCP kung ano? Diba? Oo. Sige po. So, nasaan na tayo? Kuya, ano pangalan nito? Kuya Fredo. Sorry, tatay, ano po yung niyo po? Ano po pangalan niyo tayo? Tatay Alberto. Kaya ako na itanong. Microphone po, para marinig kayo. Iba ako sa kikitin ano pa kayo? Halos pareho. Microphone po. Pareho. Ganyan din. Meron makanta rin, meron din. Ganyan lang din mo ang paliwanag. Lahat kung tayo Pilipino, meron ng Bisaya, may Ilocano, may Pangasinan. Ay, kanila, anong pasya ko? Meron din Cruz. Meron din sila. Parehas. Opo. Ganda rin yung mga parang din. Opo. Okay, bilang rin ba ito? Ano ko lang sa rin? Siguro sa pag-aaral din natin ng Biblia, mas lalawakan po natin ang ating mga pag-aaral. Ano po? Pag-unawa. Ayan. Salamat po, tatay, sa tanong. Sige po, next. Nagpapasalamat ako sa Diyos buhay na ibinigay niyo sa akin at pag-asa na umaasa na maging magandang bagong taon ko. Yun lang po. Salamat po. Next, Batingir. Ako bago pumunta rito, nagdasal muna ako bago guys. Naingatan ako sa pag-alakad. Tapos masama yung bagsak ko kanina eh. Hindi ko man rin jeep eh. Pagbaba ko, sama ng jeep ko eh. Bakit ka ba naulit sa iyo? Bigyan ko man rin jeep. Sabi ko para. Eh hindi na narinig. Nakairi ko man eh.
okay ka naman ngayon. Hindi pa rin. Hindi masyado. Okay naman siguro magpahilo. Ha? May value yun. Hindi ko nga alam po eh. Kaya sabi ko doon, yung galupala eh. Sakit talaga, nakahiga ako eh. Alam natin yan. Oo nga po eh. Sige. Sige po. Next, yung mga bagong dating po, sana Rebecca, Magandang gabi po. Maraming salamat sa Panginoon sa mga pag-iingat niya sa amin. Salamat at medyo okay na rin si Micah dahil nabina. Kaya medyo sabi ko wag masyadong magkikilos muna kasi iba yung pakiramdam niya. Pero okay na rin. At thank you rin sa kaligtasan namin lahat. Yun lamang po. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa suportang binibigay sa akin kahit na mahila yung tuhod ko sumasakit. Halos araw-araw ko nararamdaman itong aking tuhod na kalawang tuhod lang masakit. Hindi naman lang niya ako pinagbabayaan na nakakataon din sa buong hapon. Nagpapasalamat ako sa biyaya ng binibigay sa amin. Maraming salamat sa tulong nila sa mga taong binibigay ng kakasa sa amin. Maraming salamat. next. Alam mo na ako muna. Ganito ko sa atin. Salamat sa Panginoon na sa lahat sa buhay. Ito lang, marami tayong pasalamat. Hindi lang natin ma-contact. Ito napaka-importante yung sa buhay natin talaga sa una natin pag-ihing sa umaga ito ang pinakakuhan ng maayos. Saka sa pag-iingat niya sa akin sa araw-araw. Biyaya o pinagkaloob niya. Marami pa mo pa. Hindi tayo na sasawa sa pasalamat sa Panginoon kasi yung kinakain natin talagang malaking bagay na yun sa araw-araw na pinagkaloob sa atin. Kaya kung wala ang Panginoon, siguro po wala na tayo. Mag-iingat tayo. Kaya salamat. Salamat din sa buwan niyo natin na nandito, natin sa ministry, sa study. Ano lang po lamang. Maraming salamat. Elder Tony, si Ana, si Nagpapasalamat po sa Panginoon sa araw-araw binibigay sa amin ng biyaya at sa gabay. Salamat din sa Panginoon dahil binti ng asawa ko naging okay na po. Kasi mataas parang medyo akin na. Masakit talaga. Tapos may ubo, may lagnat. Nahilot-hilot ko kaya hindi po nakapunta ng Bulacan. Kaya si Mark din, inuubo. Tawa ng Panginoon. Oo, talagang papasalamat ako. Dahil naging okay na sila. Thank you, Lord. next. Ako na lang po. Ako. Kami pa po dito. Opo. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli na naman tayo nagkatipon magkakapatid para ilaos ang ating pag-aaral sa banal na kasulatan at ang buhay na patuloy niya binibigay sa bawat isa sa atin. Ako po ay laging nananabik sa mga pagkakataon na ito sapagkat dito po tayo lumalago. Pero ang pasalamat ko po, salamat po nga sa
patuloy niyang pag-iingat sa bawat isa sa atin na tayo ay nalalayo sa anumang mga kapahamakan na talagang hindi mo maalis na mga pangyayari sa ating buhay. At salamat kung paano niya tayo tinutugunan sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay lubos nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan na binigay sa akin. Nung last week, akala ko hindi na ako kapag-trabaho kasi kumikilot yung kilikili ko nila, tubuan ako ng pigsa. Hindi ako para lang sa mga dilot ko gawin pigsa pala ako dito malaki talaga. Sabi lang, nagkaroon ako si Kratos. Alam mo yung maganda sa pigsa? Si malaki. Sabi niya, uy, bili ka niya. Ako si Celine. Ay, pero sabi ko, si Lord, maraming pinagaling si Lord ng mga sakit. Ang bawat ng ligo ako, sabi ko, Lord, bawa ka Lord sa akin. Magaling ito aking sakit, Lord, sa aking kilikili. Kasi alam mo naman, Lord, trabaho ko. Tapos, parang nagtigyok sa isip ko ang ginagawa ko. Sabi ko, huy, in Jesus' name, magaling ka sa sakit. Hinihito ko talaga. Tapos, tatlong bisis ako nagsabi, in Jesus' name, get out na sakit ka dyan. Parang disparates no, pero galing tayo sa kapisuon ko na parang tinidyok ng Holy Spirit na yan ang gagawin ko. Ngayon, dandaran siya, parang wala siyang mataba. Parang tao, pero bakit nag-ailig ang tubig? Simula naman sa Jesus name. Wala. Pero sa nagawa ko yun, sa totoo lang, mga kapatid, nakita. Hindi. Malaki talaga. Hindi pizza-pizzaan talaga. Talagang kumikilot. Hindi ako makakatulog minsan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nagaling lang talaga sa in Jesus' name, get out sakit. Lord, tanggalin mo lahat ng aking sakit. Wala ako ininom, nagkamot kasi sabi ko, baka magkaroon ako ng kidney sa inom-inom ng gamot. Kaya, kaya, sa totoo lang, hindi biro. Wala akong ginagamot sa pigsa ko talaga. Gumaling talaga sa in Jesus' name talaga. Bahala na, basta. Ang naisipan ko lang talaga, yun ang mami, in Jesus' name, get out. So, ngayon, salamat sa Diyos, okay na. Hindi, tubig lang siya, tubig na lumabas. Kaya salamat din sa pag-iingat ng Panginoon sa akin, sa bawat araw, pagbibigay ng lakas sa akin, pag-iingat sa akin, mga pamilya sa Palawan, at sa ating pagkita-kita ngayon na kahit anong busy natin, naka-attend pa rin tayo ng prayer meeting. So, salamat sa lahat na biyaya sa Diyos man. Okay, next. Una sa lahat, pagpapasahan talaga ako sa Panginoon. Kasi nung Merkulis, hindi ako naka-attend dahil ang sama talaga ng pag-alam ko. Pinili kong pumunta, hindi ko talaga kaya, nahihilo ako. Tapos, nung kinabukasan, gusto ko sa naman pagpapal na naman sa ospital. Pero, nang pumunta kami doon, ewan ko kung bakit pagkaroon sudan, natakot siguro. Nawala na yung masamang pagkaroon ng kuboy na nasa bahay. Kaya, sayang ka marapit ng nag-quiz. Una, hihingi ko lang sa Panginoon na yung pamangkin ko, talagang very yung sakit niya.
delikado na pero wala naman posible sa Panginoon na mabuhay pa siya dahil bata pa siya eh. Yun lang sa alam ko naman kahit anong hiningi ko sa kanya dahil binigay sa akin kahit parang maliit pa ako ngayon. Salamat ulit sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat at yung mga kailangang gawin ngayong araw ay nagawa natin. Kanina po nagpunta ako sa center para po i-coordinate ang magiging activity natin sa flu vaccine. Nakakatuwa po kasi parang niloob din talaga ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganito para rin maging instrumento sa kanila. Kasi Elder Grace, nagpahatid sila ng kung pwede tayo yung makipag-collaborate or coordinate sila sa atin. Dahil meron pa po pala ng mga street sa kabilang Revelisa na kumbaga nangangailangan ng mga tulong sa mga health, yung mga related sa health. At the same time, ang naisip po nila kasi sa community na ang magiging kapartner nila is aside sa government, ang church. So parang off the record, ang share nila sa akin, nahirapan kasi sila, parang mahirap na rin naman po talagang usapin pagsamahin ang government at ang simbahan. So, nag-meeting kami kanina kumbaga talagang yung mga proposal nila na gusto nilang mangyari. Sabi ko sa kanila, dati po nagkaroon kasi ang UCCP Pasay ng community pantry, kung natatandaan niyo po. Ngayon parang sabi nila, although kung meron daw ba tayo mga proyekto na pwede natin i-share, willing sila makipag-partnership sa atin when it comes sa community. Ang isa sa mga target street nila na ngayon na kailangan daw talaga ng tulong ay yung David Street, yung katabi ng Aves, yung Bonifacio. Grabe daw po talaga ang mga bata ngayon doon. Tapos pangalawa po na balita na binanggit ko po kasi aside sa letter na ang meron lang tayo ay 50 single dose ng Sanofi na flu vaccine. Ngayon, parang random lang naman, sinabi ko doon sa assistant nurse ni Dr. Menosa, sabi ko 50 lang po pero lagpas 50 po ang congregation namin, yung mga members. Sabi niya, ma'am, kung gusto niyo po, i-relay ko kay Doc na kung pwede kami mag-donate ng iba pang mga vaccine para ma-extend pa sa mga relatives ng mga miyembro ninyo. Sabi ko po, sige po kung pwede, kasi binababa na pala nila yan sa local government, sa local barangays. Ngayon, nung tumawag po sa akin, ang protocol pala nila, kapag hindi galing sa DOH yung vaccine na i-administer, hindi pwede yung public health worker. So, kailangan natin maghanap ng private. Sabi ko, paano po yan? Mahirapan na po kami. Parang, sinabi ko kasi yung vaccine na kailangan, pa-administer na. Sabi niya, ma'am, kung gusto niyo po, sabi ni Doktora, willing naman po kami, makikater naman po yan kahit up to 100 members. Basta po, ang vaccine, kami sa amin po manggagaling. Sabi ko, sige po, gusto niyo po mag-2 batch po kayo. Kung gusto niyo talagang magamit yung galing sa church niyo, pwede pa rin po kayo magpa-schedule ng second batch para po sa amin. Kasi, inuuna lang daw po pala nila yung mga senior citizen, then yung mga miyembro ng non-senior na kada barangay. Sabi niya, kung gusto niyo po yung mga i-extend na sa relatives. Kaya po, isang magpapasalamat din dahil yung oportunidad sa atin na hindi na natin kailangan bumila sa barangay. Sila na yung usang nag-offer sa atin. At pwede pa natin siya i-extend sa ating mga relative. Halimbawa, hindi lang sa miyembro, kung may mga kapatid tayo na hindi pa nababakunahan. Kasi ang request lang nila sa atin, yung mga bulak, mga bali, madadali lang naman yung alcohol.
So, pinag-uusapan po ng konsilyo kung kailan ito at yung ministry na sa tingin ko po ang makakasama natin dito ay ang CEN, pati mga elders, Kita Grace. Willing po sila yung mga ang health center na makipag-ano sa atin para dito. Ayun po, sama na lang din po natin sa panalangin. Sa pasasalamat din po yung mga pagliligtas at provision na patuloy ay binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. Tapos na kami. Magulog na sa kaya malamang-lamang baka yung contact na lang natin na si Doktora ang mag-administer kasi hanggang ngayon wala pang reply yung nurse na kilala ko na pwede mag-inject, no? Yung problema, kung hihintayin natin siya, baka busy din. Maganda na ito kasi lahat kumpleto na. Sila na mag-i-inject, nandun pa yung gamot. So I suggest, yun na lang ang aking anuhin. Ikaw ang pahala doon. Siguro yung para sa atin, kung may ibang local church na nangangailangan. Yes. So, siguro mag-first batch tayo, dito muna sa simbahan. And then kung may natira pa silang gamot, saka natin i-extend ng part 2, nearby barangays na. Tingnan muna natin yung mga kapitbahay natin dito. Ang sabi niya po kasi Tita Grace, ang sabi niya po ni Dr. Menosa, kung ang po order ang ano tawag dito, ang ano nila, district nila. So sabi niya, ngayon kung special po yung inyo, extend na lang po sa relative. So pwede yung mga sa kumbaga miyembro, pwede pa yung sa mga kapatid, mga extended families. Yun po. Mag-announce ka na lang na sa mga members natin, mga kamag-anak po natin ba? Doon muna. Okay, salamat po. Tayo po ngayon ay Tomas. Tayo na po ay dadako sa wala po ilaga po sa buksan natin ang ating Biblia. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung Sa Old Testament po, ikalawang hari, chapter 2, verses 1 to 12. Ang Latin, that's found. Ikalawang hari, chapter 2, Ikalawang hari, chapter 2, verses 1 to 12. verses 1 to 12. Okay, basahin ko ah. Are you there? They are not there. Dinala si Elias ng karwaheng apoy. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila sa Nisiyo, buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pupunta sa Bethel.
Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo ba ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, mayawan ka na sana rito, sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay hanggang buhay ka. Hindi ako ihiwalay sa iyo, kaya hiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon ni Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay hanggang buhay ka. Hindi ako ihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng 50 propeta. At sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Tinupad ni Elias ang kanyang balabal at inhampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin. Ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo, gayunman kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y umagit na sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila. Si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. 12. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin niya si Elias. New Testament sa Matthew chapter 4 verses 18 to 24. Chapter 4 verses 18 to 24.
Matthew chapter 4, 18, verse 18, 24. Nandiyan natin. Hindi po. Ang pagtawag sa apat na mangisda. Minsan nalalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon at tinatawag din Pedro. At ang kapatid niyan si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. 21. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nang nag-aayos ng lambat, tinawag din sila ni Jesus. Agad-agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. 23. Nilipot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinaguba at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. 24. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsiya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Hanggang doon lang tayo. 24. Sige po, magandang gabi ulit sa akin lahat. Dalawa po yung binasa natin na aklat, bahagi ng aklat. Isa yung kay Mateo sa Bagong Tipan at yung una na binasa ay sa Lumang Tipan sa Hari, Dalawang Hari. So ano pong makikita natin rito, parang common dito sa dalawang ito. Kung titignan po natin, kung mamamastan po natin, ang dalawang ito ay nagpapakilala ng isang sitwasyon na kung saan ay parang may isang bago na pinapalitan na papalitan. No, sabihin, may isang bago na sinanay, yun. May isang bagong sinanay at yung nagsanay ay aalis. Anong ganon? So, aalis siya. Ibig sabihin, ang iiwan ay yung mga sinanay. So, yun. So, pinakita rito kung ano yung pakiramdam ng isang sinanay bago umalis yung nagsanay sa kanya at ano naman ang nakahanda siyang ibigay para ito ay manatili o kaya para ito ay kumbaga hindi siya mapabayaan sa kanyang natutunan. Kung mapapansin po natin dito sa aklat sa Hari,
Sino dito ang iiwan na si nanay? So, sino po? Ang iiwan dito ay si Yes. Yun, at ang aalis ay si Elias. Siya kukunin ng ating Diyos. At ang iiwan ay si Elias. So, dito makikita natin kung paano si Elias ay ganun katindi ang kanyang pagkapit kay Elias na siguro gusto niya munang matuto ng gusto at matiyak na yung kanyang kakayahan ay katulad na maging kakayahan ng kanyang nagtuturo sa kanya. At dito naman sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay pinapakita naman yung pagsalin kung paano yung daan patungo sa ating Diyos Ama ay itinuturo niya sa kanyang mga disipulo. Pero ito, nagsimula, kasi yung kay Elias, nagsimula paalis na paalis na si Elias, paalis na yung siguro. So, paalis sa si Elias. Yun yung context, paalis sa si Elias. Kaya nga nagpapaalam na si Elias, pupunin na ako ng Panginoong Diyos. So, ihanda mo na ang sarili mo. At ang sinasabi ngayon ni Elias, parang handa ka na ba, etc. Dito sa panahon ni Kristo, ng ating Panginoon sa Kristo, nagre-recruit pa lang siya. No? Tinatawag niya pa lang yung mga tao, mga disipulo na tingin niya, ay siya magpapatuloy ng kanyang gawain dito sa lupa. Kapag ang Panginoon sa Kristo ay tumumuna sa pangalasan, sa ikalawang buhay. No? Kasi yun ang kanyang yun ang kanyang mission. Diba? Yan po ang misyon ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi ang katagumpayan ng pagbaba dito ng ating Panginoon sa Kristo ay mawawala ng saysay. Hindi lalaganap ang ating paniniwala, ang ating relihiyon. Hindi yan sigsigla, hindi yan ulan. At hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon sa Kristo. At yun yung kanyang fulfillment, na may buhay na ng kanyang mga pangako, simulan ng isa, ay hindi magbabago at totoong magkakatotoo dahil ang Panginoon sa Kristo mismo na nagsabing magmayroong buhay na walang hanggan ay nagpatunay dito. So yun yung fulfillment ng promise na magkakaroon ng sinasabi natin pangalawang buhay. At ang isa kaya hinihintay na lang natin yun, ay saan na muli pagbabalik. Kumbaga yun yung pangalawang promise niya na talagang hinihintay ng lahat. Yung kanyang muli pagbabalik, kung saan wala na talagang kamatayan, wala na pagdurusa, at kailanman ay hindi na magwawagi o mananay ang pag-iral ng kasamaan sa mundo. Yung una, yung panahon ng lumang tipan sa panahon natin Diyos Ama, unti-unti naghahanap pa lang ang ating Diyos Ama. Nagsasanay siya ng mga tao na galing dito sa lupa na siya magiging tagapaghatid niya ng mensahe
mga propeta na magsasabi kung ano yung nangyayari sa kinabukasan. Ganon. Pero wala pang ganap na kalayaan talaga sa kasalanan. Kung mapansin natin, lahat ng mga itinuro lamang, lahat ng mga itinuro ng lumang tipan ay kung paano babaguhin yung sitwasyon ng naghahari at saka pinaghaharian. No, kaya may mga, kumaga ang usapin dito pa, paano lalaya yung isang bayan mula sa pananakop ng isang bayan. Parang gano'n, mula sa pananakop ng mga naghahari, laban doon sa mga sinasakupan ng mga inaalipin. So yung kalaban nakikita noong panahon ng ating Diyos Ama. Kitang-kita nila kung sino nagsasamantala, kung sino nagpaparusa. Yun ang at alam din nila, pag ang Diyos na ang kumilos, walang nakakakita. Yung panahon na yun. Kahit si Moses, hindi naman niya sinasabi, nilikha niya, ito ay gawain ko. O parang ang milagro. Kundi lahat ng mga Panginoon Diyos. At yun ang hindi nakikita ng mga tao. At kaya sila patuloy na naniniwala at nananalig. Nagkaroon lamang ng katagumpayan yan, yung pangako na yan, ng ating Panginoon Diyos ay sinilang. Bakit? Kasi kung makapasin yung buong sitwasyon ng lumang tipan, sa unang-una pa lang, sinabi ng doon na darating ang ating Panginoon si Kristo. Di ba sa ano pa lang ng Genesis, nung nagkasala, may papatay, may darating na isang tagapagligtas na papatay ng, alam mo ko yung strike the iron, sinabi niyang Panginoon Diyos Ama doon sa demonyo. No? Ito yung darating ang panahon na papatayin ka, pero kung papatay sa'yo ay mabubuhay muli at siya ang ganap na magwawa ka sa buhay niya. So, kaya habang tumagal ng panahon, bago lumating ating Panginoon sa Kristo, umabot halos ng 7 ipagtitipan, no? 7 pakikipagtipan ang ginawa ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tao. Kung mga napatas eh. At ang pinapamagitipan niya ay ang pagdating niya sa atin ng Panginoon sa Kristo. Yun na yun yung final. Dahil wala na tayong ibang aasang pagdadapagligtas kasi ang ating Panginoon sa Kristo na lang. Kaya ang Bible lang, nandiyan lang isinulat eh. Sa pinakawin niya. Kaya pag-uwakas ng daigdig. So, gano'n. So, yun. So, yung unang panahon, nakikita kasi na naghahari yan. At yung parang ng paglaya, although may isang bilas sa sarili lang, pero binabago yan sa pamamagitan ng pagbabagsak doon sa mga naghahari. Kasi kita ng mga tao kung sino yung naghahari, kung sino yung sinasakyan ng demonyo, kung sino yung pagbabaguhin nila. Binabagsak nila yun o kaya lalayo sila tulad na nangyari sa Israel. Di ba lumayo sila, umalis sila doon. Hindi naman nila pinatay lahat ng mga nila. So hindi naman sila pumatay para sila maghari, hindi gano'n. Kundi sa pamamagitan ng Moises, sila ay pinalaya. Pero dito pa rin sila, ang pakalayaan nila ay hindi na mahulugan na nalinis ang kanilang mga kasalanan. Kundi lalo lamang itong lumala. At kaya tuloy-tuloy pagkipagkita ng ating Panginoon Diyos sa mga tao. Ngayon, sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, iba na ang sitwasyon, ano? Ang kalaban na natin halos ay hindi natin nakikita. Ibig sabihin, although nakikita natin, pero may kapilan. Halimbawa, sa Pilipino ka, kahit masamang gobyerno mo, pero gusto mo pa rin na ikaw magkapala ka na sarili mong bansa.
Kaya nandiyan sila, katulad niya, mag-eleksyon na naman. Kahit nagaling tayo sa mga taong yan, no? Lalo na pagkatapos ng eleksyon, kung noon nababasa mo, masasabi mo, etc. Pero pag eleksyon, sila kung noon mong binaboto. Kasi wala ka namang pagpipilian. Hindi mo nakikita ang kanilang damdamin talaga. Actually, kahit nga nakikita mo na kahit listado mo na. Pero binaboto mo pa rin. No? Ganun katindi. Pero anyway, ang point dito, hindi mo kasi alam na ang kalaban mo ay hindi ka tulad ng unang panahon, ngayon ang kalaban ay hindi mo na nakikita. So maaaring kaharap mo nga ang kalaban mo, mabuting pakikisama. Pero yung mga dumarating na panahon o sandali sa buhay na nagiging kalaban mo yan. Bakit? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ang kalaban natin ay hindi mga yung physical na kalaban. Ang kalaban natin ay spiritual. Hindi yung physical. Ang labanan niya ay wala sa physical. Kaya sinin kung wala sa physical, ang palakasin natin ay yung ating spiritual na katawan. Sorry. Hindi yung physical. Na siyang, actually sinimulan na yan ni Eva Tadang, ang pinili nila ay yung physical kasi yung spiritual. Pero hanggang ngayon, yun yung umigiran. At nakikita natin ngayon, ang sinasabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, ihanda natin ang ating katawan para nang sa gayon ay magkaroon tayo ng mas malakas na paglaban o pagdaig dun sa ating spiritual na makasalanan katawan. Spiritual ang pinag-uusapan. Kung tanong, nakikita mo ba yung spiritual? Nakikita mo ba yung spiritual? Sabi nga natin, yung tao, minsan, pagkakaharap mo, magbuto na kayo. Pero hindi mo alam nasa loob yung masamang ugali. Minsan lumalabas lang yung masamang ugali pag sa private pa, nasa loob ng bahay. Kaya minsan yung mga sarili mong kapamilya, gusto kong patayin ka lang, no? Pero sa lipas ng bahay, napakabuti, napakabait. Mga gano'n, di ba? Pero sa loob ng pamilya, ang pangit ko talagang lumalabas yung pangit ng ugali. Eh sa atin, baliktad, ano pa nasa tayo ng simbahan, o tayo natin. Hindi pa tayo umabot sa bahay. Nag-aaway na, no? Hindi pa umabot sa loob ng bahay, hindi pa nakakapagtalo. Nag-aaway na, pagkalabas pa na. Actually, iba nga, nasa loob pa lang ng church, nag-aaway na, no? Nakikita mo na, listado na, hindi ko. So, ngayon, nangyayari din kasi yun dahil yun nga, sinasabi, sa panahon ngayon, ang paglaban ay hindi na lang dun sa magkakampi tayo lang sa grupo, hindi gano'n. Ang laban ngayon ay hindi sa grupo-grupo, kundi sa personal mo. Sa sarili mo. Ang kalaban mo mismo ay ang sarili mo. O ano, kasi bakit? Yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa Kristo, ang ating katawan ay naahati sa dalawa. Hindi yung dalawang physical, spiritual at physical, kundi spiritual nahati sa dalawa. Isang mabuti at isang masama. Ang tanong, dahil saan namatay, dahil mas nakikita natin yung pag-ilan ng masama, mas yun ang nananaig sa spiritual. Kaya nga tayo, sinisikap natin na ang mga ibabaw sa atin ay yung spiritual para lang sa gayon ay manaig na tayo sa kasamaan. At maaaring yun ang hinihintay ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung talagang ang layunin kasi ng Panginoon sa Kristo, mas maraming tao ang masakit niya. Mas maraming taong lumaya. Ngayon, hanggat hindi natin nagagawa yun, ito kaya nga siguro tumatagal na pagbabalik natin Panginoon sa Kristo.
Kasi gusto niya ang mga tao lumaya talaga sa pamamagitan ng mas lamang ang malinis na kaluluwa natin, spiritual na bagay, kaysa doon sa lupang katawan. So yun yung yun yung challenge yun, kasi nasabi natin sa atin, bilang mga Kristiyano. Hindi lang yan sa sarili, hindi sa lahat. Kaya yung mga simbahan, yung mga church, kasi diyan pinag-itibay natin ang ating kakayanan bilang mga Kristiyano. Pero hindi mo sinasabi nga na dahil na nabimigan tayo ay automatic yan na tayo ay mga Kristiyano. Kundi at pilit pa rin natin nilalatanan niya. So, gano'n. Yun yan sila. Ngayon, yung ganun kaisipan pala yan. Hindi tayo sa kwento. Yung ganun kaisipan, yun yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa Kristo. Lalo dito sa Mateo. So, anong pinagtugma ng dalawa? Anong pinagtugma? Pwede natin, so hatiin natin na sa yung una, Poli, yung una, ikalawa yung parang training, yung pagsasanay, tapos devotion, yung pagsali na sa'yo, tutunan mo, at pang-apat yung pahandaan na ba't ikaw mismo manguna na sa misyon. So, ang dyan, mapasin natin, ano ang pinakahantin tulad ng mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo kay Elias? Ano ang pinakahantin? Ayaw nila na umalis yung kanyang nagtuturo sa kanila. Si Elias, sila kinuha ng karwahe. Yun. Eliseo. Ay umalis ni Elias si Eliseo. Kasi nga pangalan pa siya ng kanila. Pero nung makita niya nga na pinupunan ng karwahe si Elias, para yung makasang loob ni Eliseo na totoo ang sinasabi ni Elias. Sa panahon ng mga disipulo, nakikita natin kung gano'ng katakot yung mga disipulo. Nung sinasabi na, parang naman sa Kristo, ba't yan ang ganyan na sinasabi mo? Hindi lang ayaw ko sa katupunta, aalis ka. Hindi lang ayaw ko sa katupunta, kung ano mangyayari sa'yo, paano ka maaalis. So, ultimate, pinamulat ng ating Panginoon sa Kristo sa mga disipulo na kailangan tanggapin yung katotohanan na kayo ay nirekto o na kayo ay kumbaga namulat kung anong tamang kayo inihahanda ko na siyang magtutuloy ng misyon. At yun yung nangyari sa pagtutuloy ng misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang misyon ay ipinapasa niya sa mga disipulo. At yan ang ipinapasa na yan ng mga disipulo sa atin na siyang nauna sa atin. At tayo yung mga disipulo na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo for almost may 2,000 taon na nakakaraan. Kaya naman tayo sinina, siguro na 20 years ago, o 20 years. Sa tayo siguro na 60 years ago. No? Kaya lang yun. Pero yung Kristyanismo, hindi lang namin 2,000 taon na. So bakit lumawak? Kasi nga lahat yan, disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Sila ngayon yung tumatahan ng misyon na iniwan sa atin ng Panginoon sa Kristo. At yan yung tinitingnan natin na pagdating ng panahon ay siyang pipilos para matiyak na ang katapusan ng daigdig ay talagang maglugi ang ating Panginoon sa Kristo. At ang paglugi ay hindi sa pagpakailan ng mga masasala, kundi ang pag-iyak natin, makatulong talaga tayo na lumaya ang mas maraming tao. Kasi dito sa laban natin na ito,
Hindi ang Panginoon si Kristo gagawa ng paraan. Tayo ang gagawa ng paraan para lumaya ang sarili natin ang mga tao sa kasamaan. Para matulungan sila. Ang Panginoon si Kristo ano tayo, para hinihintay ng tayo. Ano ba kung sino ba yung mga anak ko? No? Kumbaga, yun nga yung sinasabi ni Pastor nung Sunday, di ba? Nasa Diyos ang awa sa tao, ito ba? Yun ang sinasabi ni Pastor. At totoo nga yan, alam ba, ang bata pala ko sinasabi niya. Nasa Diyos ang awa sa tao, di ba? Totoo nga yun. Ang Panginoong Kristo na hindi lang nangyayintay sa atin, pero kung hindi mananaig ang kung hindi mananaig talaga ang pagdating ko, ito, darating ng panahon na pag-inawawa ka sa ng Panginoon. Sabihin niya, dito siya tayo ayaw ng gano'n. Kaya mapalagay, kaya pinibigyan pa kaya napalugit na natin Panginoon Diyos. Sabihin siguro na natin Panginoon Diyos ang sabi ko na yan. Pero sabi niyo yung Panginoon sa Kristo na. Kaya nga, sinasabi sa Bible ng Panginoon sa Kristo ang pari, no? Yung go-between. Siya ang sinasabi niya sa Panginoon Diyos. Huwag muna, kasi nandiyan yung mga minulat natin, nandiyan yung mga nagiging natin. At sikapin natin sa pamamagitan nila na umiyak at umiyak talaga yung tunay na kabutihan. At dahilan kung bakit natin bigita ang tao sa mundo. So yun yung commitment. Simula nung narakot ka, simula nung makamit ng ating Panginoon sa Panginoon sa Kristo kanyang lalim na pagpapagkita sa mga tao. And tayo po, dapat magpasalamat tayo kay nagkaroon pa tayo ng panahon pagkakataon na hindi lang tayo binuhay ng ating Panginoon Diyos, hindi lang tayo binuhay ng ating Panginoon sa Kristo, kundi magkakaroon pa tayo na napakadakila at bihira mga parang alam mo yun, bilang mag-isang Kristiyano ay isang biyaya. Pagkakaroon ng buhay ng bilang isang Kristiyano ay walang kapagay. Walang katapat na kadakilaan. Sapagkat ito mismo, ibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa Kristo na magbago. Walang ganun. Sige, tinanggap mo ating Panginoon sa Kristo na sa sariling desisyon at hindi dahil sa napilit ng kalan. Kundi ikaw ay bibigyan ng pagkakataon ng Kristo dahil yan ay ginusto mo. Ngayon, yun nga, sabi nga natin kanina, maraming taong gusto magtago, pero hindi nila alam kung saan, kung kailan at kung paano magbabago. Kaya nga sinasabi nila, mas maraming pag-Kristiyano sa loob ng pulo na. Oo lang, di ba? Bakit? Kasi nandun yung mga tao gusto magbago. At nandun yung mga tao na nakita nila na gano'ng kalapit ang mundo ito at lalaya lamang sila sa kalapitan ng mundo ito kung sila ay tunay na kakapit sa ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan natin na magdadala sa kanila ng mabuting balita. Dahil wala nang yung pagkakataon eh. Pakikot na lang nila yung pagsigit na gano'n kaya sila nakapatay. So lalo lang silang naalala. Pero wala magtuturo siya Panginoon ng kabutihan kundi tayo lang din na mga Kristiyano at kaya inano ng ating natasan ang ating Panginoon sa Kristo na siya kayo ang kanyang mga banal sa at banal na aral ay magkakaroon ng patuparan para sa kanyang matilika. So yun lang naman po sa gabi ito. Salamat sa Panginoon. Thank you, Elder Joey. Yun, nagtala ko na lang ng konti yung binanggit ni Elder Joey yung ating ministry. Kasi nga sa Sunday, meron tayong magbibisita sa Pasay City Youth Home. So ito, mga bata itong nakakulong. Ha? Mga bata ito na minor de edad, papasyalan na naman natin sila. So in other words, itong sinasabi sa Bible, hindi lang po ito na nakakulong ka sa rehas, kundi nakakulong ka saan? Sa bisyo. Nakakulong ka sa dati mong ginagawa. Nakakulong ka sa masamang ugali. Oh. Nakakulong ka sa utang.
nakakulong ka sa ano pa, sa mga bisyo, yung mga ang tawag dito, desires of your body, no? Kaya minsan mahirap labanan kung lubog na lubog ka na, no? Kaya minsan ang hirap po. Ayaw naman natin na dadating tayo sa panahon na huli na ang lahat para magbago tayo, no? Kaya may nagpapaalala sa atin palagi. Oo, yung ating pong mga kapatid, Elder Grace, masyado ka ng masungit. Elder Grace, masyado ka ng late palagi. Yung hindi naman ikaw huwag yun ang hintayin na may magsabi sa'yo ng ganon, Vladimir. Huwag mo nang hintayin di ba, hindi maganda. Ikaw mismo, magninilay-nilay ka, isipin mo, okay, bagong taon na naman. Lagi natin sinasabi, 2025 na. Ano bang babaguhin ko ngayon? Di ba? Dahil bagong taon. Yung iba, may listahan pa eh. Ito yung mga ugali na babaguhin ko na. Tapos, titingnan mo na hanggang December. Nabago ko ba lang itong ugali na to? O lumala. Mga kapatid, tayo'y tao lang, no? Lagi mo natin, hindi tayo perfecto, at lagi mo natin ihingi yan ng tulong sa ating Panginoon na gaya nga nung binabanggit ni Elder Joey, no? Even the prophets na kasalamuhan na nila mismo si ang Panginoong Yesus, humihingi pa rin sila ng tulong. Iniisip ko nga ano kaya kung nabuhay tayo ng panahon ni Jesus? Gusto niyo ba, panahon ni Jesus nabuhay tayo, kasama natin si Jesus? Ano kaya? Pero hindi ganun nabuhay tayo ngayon. Dahil merong dahilan ang Panginoong Diyos. Pwede naman Vladimir, ilagay kanya noon panahon ni na Moses. Pero hindi. Ngayon ka nilagay sa panahon na to. Bakit kaya? No? So lahat po yan ay may dahilan. At sabi nga ni Elder Jovis, huwag natin sayangin yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin sayangin, no? Dahil importante po. Pag nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad. Malaking bagay ba yung ikaw ay mag-sorry? Kawalan ba sa'yo yun? Hindi naman Ano ba yung mag-sorry? May mga tao kasi hirap na hirap mag-sorry. Pag nagkamali, at pag naman ikaw ay sincero, huwag mo nang ulitin talaga. No? Huwag mo nang ulitin. Ganun po yun. Anyway, maraming salamat po Elder Joey sa iyong magandang aralin ngayong gabi. Kuya Tomas, meron po tayong mga prayer request para sa ating Sige po. Ang prayer request, ako nga meron prayer request tungkol yung sa Mrs. ko. Dahil sana nasama natin panalangin yun. Nung sa araw, natulog siya sa taas, sa kwarto ni Queen, kasama si Queen, dalawa siya. Pag-ising niya, pula yung mata niya, nabulag siya. Pula yung mata niya, sa kanan. Oo, sabi niya, ano yung mata ko? Bakit pula yung mata ko? Kahapon wala naman ito Ngayon lang pag-ising ko. Sabi ko, hindi ko alam, hindi kaya tsura siya. Walang ito. Parang sinuntok, mga paano. Di naman daw makati, wala lang siya naramdaman. Parang okay lang. Kaya lang ko lang makati niya. Tapos yun, inaano niya. Sabi niya sa akin, magpatingin mo lang ko sa kay sulis, sa mata. Sabi niya patingnan ko. Sabi kami ay kagabi sabi sa akin, bukas, uwi na. Alas 7, kung nakagulong pa, talista mo ko sa alas 7, baka
muna ba ako pupunta eh. Wala na nakalista kayo. Pupunta ko doon, nalista ko siya. Tapos, uwi ko sa bahay, sinamahan siya ni Spinning sumama sa kanya. Ay solis. Ngayon, nung nasulta sa amin niya, sikap ng mata niya, sabi ng doktor, ano daw siya may stroke ba? Sabi ng doktor, tapos tumas yung mata. Tumas yung kapagbilit. Maano, mataas yung tungan niya. 150 over 100. Pero di naman siya nahihilo, di naman siya nahihilo. Sabi ng doktor, mabuti pumunta ka dito kasi kung hindi ka pumunta, or bukas, matulungin ko pa ma-stroke, sabi ko. Kaya kami na talagang sabi ko. Siguro ako sa tingin ko dito, siyempre, over pati si Venus lahat, simula kong December, ba kami? Kaya ako nga, naramdaman ko talaga ako, naghihinga din ako. Pero, ano tapos yung mga, di ba, mapunta siya ng Cavite, di ba, nakating ng mga gawain. Talagang pagkulang pagod siya. Dito sa pinagkisahan, kasama kami doon, pumunta kami doon, meron kami gawain. Practice dun sayaw. Kasama ko nga sayaw kasi sa February 1, may join. Siguro sa tapos kaya siguro ko sa tingin, siguro lang siya. Tapos isa pa, na-stress na tayo din. Stress siya. Kaya siguro kung gano'n lang nangyari sa kanila. Kaya sama natin pala kasi kami siya. Sige po. Umano siya, nagkasikat kanila. Sige. Tapos yun, binigyan siya ng damot. Okay naman na ngayon si Ate Venus. Okay naman siya. Okay. Sabi sa kanya, magpahinga ka lang muna, sabi mo, pahinga ka. Kailangan yung monitor mo yung BP mo. Araw-araw. Kaya, nagkakaedad na rin kasi siya eh. May BP yung kaibigan niya dito sa Makati. Yun, pinaperam sa kanya, tinuro ko kanina. Yun. Saka napagod na yun ng kakaluto. Luto nung, siguro epekto na yan ng pagod niya nung Pasko. Halo-halo na. Tapos, di ba, pagkatapos yung magluto, meron pang inahiladinan siya, pumupunta pa siya, di ba? May mga pinupuntahan pa sa mga activities. Kaya over pati siya. Kaya isama natin panalangin niya. Okay. Sige po. Si Sister Venus, tapos yung ating, ano nga yung announcement ko tayo? Tingnan niya mga cellphone niya meron. Prayer request. Ay, yung mga may sipon, ako talaga naman. Ano pa? Prayer request. Sama po natin sa panalangin yung tito ko, yung may salon. Yung tito ko po kasi nung Tuesday, mag-ingat po tayo, lalo na po yung may mga negosyo. Hindi namin alam na may nag-alok sa kanya ng mga investment. Tapos, di ba po yung tito ko may mga food, tas sa kabila, salon. Ngayon, tumawag siya sa ate ko, sabi niya, babain niyo nga ako, nung Monday pala. Monday, sabi niya, babain niyo nga ako, sabi niya. Kasi, hindi ko alam ano na nangyayari. Tapos nanginginig yung tito ko. Pagbaba namin, meron po pala na parang, kita talaga, binasa namin mapapaniwala kayo. May kontrata, may ano. Ngayon, na pala siya, yung na-investment scam. Ngayon, sabi nung ate ko, Jay, ano nangyari? Kasi lahat po ng kinita ng salon, lahat, nagtinda siya. Actually po, until na pinocomfort namin yung tito ko, nandun kami lagi sa salon kasi hindi makausap. Dahil nga, talagang pinag-ipunan niya may anak na sila Talagang, ang nangyari, parang nakipag-usap sa kanya,
iaano yung services niya, pati yung mga product niya. Ngayon, nung nakakuha na ng pera, nakakuha na ng invest, sabi, parang pinatikim yung tito ko, ito yung kita. May nakita, pero hindi pa ganun kalakihan. Sabi niya, gusto mo mag-invest ka pa. So, nag-invest siya, pinadama siya, nag-invest ulit. Pag-invest niya, tumawag siya sa ate ko, sabi niya, Trish, may online banking ka, diba? Sabi niya, pwede mo ba ito isend? Sabi niya, kailangan na kasi daw, magpo-close na yung investment, Hindi yung ate ko, sabi niya, teka lang din kasi may ginagawa ako. Hindi kayo, pay attention ng ate ko. Sabi ko, teka lang, ba't naman agad-agad, 30 minutes, kailangan na agad yung pera? Teka lang muna. Hindi ngayon, sabi ng ate ko, parang natara-utugan. Sabi niya, tinangalan niya ulit yung tito ko. Sabi niya, Diyos, teka lang na. Bakit parang agad-agad kailangan yung pera? Sabi niya, kasi ito na yung kita daw. Ito na daw yung, yung sa product. Ibibenta sa Shopee Ibibenta sa Shopee. Online selling. Ibibenta sa Shopee, sa TikTok. Hindi na naman sabi niya, babain mo nga ako. Nanginginig na ako kasi hindi alam ng partner niya na nag-invest siya. Pagbaba namin, ang laki na po talaga nung na-invest. Talaga umiiyak yung tito ko. Talagang lahat ng naipon ng mga negosyo namin kasi yung dun sa mga i-invest niya. Sabi niya, nung tinatanong na parang may hinihingi na amount, sabi ng tito ko, parang sabi namin, siguro tayan mo, sabihin mo, wala ka pang pera, hindi mo pa maibibigay. Nung tinanong siya ng tito ko, binlock na siya lahat, hindi na namin mabawi yung pera. Ngayon, sinerch namin, may mga grupo po pala ng Indian scammer ngayon dito sa Pilipinas, na aaluhin na ng mga investment, ang target niya mga negosyante. Mga negosyante, mga small business, mga nagtitinda online selling. Ngayon, yung tito ko parang pag-training ako na ma-comfort kasi siya po talaga lahat, yung mga negosyo siya po nagpapatakbo. Ngayon, na-invest na po talaga ngayon. From the start talaga ngayon, nakakaiyak kasi yung mga tao talaga, makapanloko lang, hindi na lang magtrabaho ng marangal, nakakainis. Kaya yung tito ko, sama po natin sa panalangin kasi parang nade-depress Talagang, kasi siya po talaga lang all around sa lola ko, may anak pa. May po kasi siya anak pa. Tapos parang nawawala ng gana na gusto niya nga muna mag-close. Di parang sabi namin, sige kung ayan muna para mapanatag ang iyak ng iyak kasi nga po, ilang taon niya rin binulo yung pera na yun. Malaki talaga mami. Malaki po talaga. Hulog siya ng hulog, invest ng invest. Nung una pinadama siya, bumabalik bumabalik Nung yun na, wala na. Nung wala nang makuha sa kanya. Kasi parang pinapalaki yung tapos parang, makikita mo po tinigan namin Maaano kayo, kasi parang totoo, may kontrata. Idetikan mo kasi yung mga business mo. Tapos papakaliwala ka ng yung mga parang Parang last month pa, nag-ano na siya, hindi namin alam. Sabi ko nga, dito talaga papasok yung God's delay. Yung God's delay is also a blessing. Sabi ko, tignan mo buti na lang. Kasi yung tito ko, willing na siya maglumapit sa mga kaibigan niya. Maglulong na siya sa mga kaibigan niya para pandagdag ng investment. Ewan, basta tinagal-tagal, ang ate ko ang nag-pop up dun sa messenger niya dahil yung party nga magsiswitch sila ng sasakyan. Sabi niya, try ko nga kay Trish. Tapos nagpapano siya kasi na-encash niya yung pera, pinapahulog niya kay ate sa online kasi kinukulit na daw siya. Buti na lang yung ate ko, teka lang, kasi yung ate ko rin naman, sige niya akin na ihuhulog ko, akin na yung account number. Buti paglabas ko ng CR, sabi ko, teka lang, ang laki-laki naman agad, in 30 minutes, kailangan agad yung perang ganyang kalaki. Sabi ko, alalahanin mo, kailangan din natin ng pera, mamaya teka lang muna, sabi ko kay Ate Trish. Tapos yun na, yung ate ko rin, parang napaano, kasi mapapaniwala ka. Yun na, nagbasa na namin sa online, binalitan na rin pala sa ABS, sa GMA,
Parang ang pinaka-syndicate, mga Indiano cybersecurity Iaano nila, tapos parang may nakita kami, yung mga nagsisend po pala sa atin na do you need a part-time job? Yung mga ganun, scam po pala yan. Kumbaga, clickbait. Clickbait. Tapos yung tito ko, nagtataka siya. Kasi paano mo alam yung negosyo ko? So parang nakaniwala. Parang sabi niya, ko parang na-hypnotize ako sa makikipag-usap ko na ang galing daw Tapos nag-ano pa daw sila, talagang lagi sila mag-uusap. Ngayon po, parang, Tagalog English, dalawang tao yung kausap niya Ayun, tito ko parang nag-depress, kasama po natin sa panalangin. Kasi yung tito ko na yun, di talaga yung madaing, talagang tahimik lang. Pagdaan ko nga kanina, sabi niya, punta ka simbahan, sabi niya sa mga anak ko sa panala. Sige po, Jess, sabi niya. Kaya po yung kabila ngayon, yung food house, sinara muna namin. Kasi na, parang nag-aano ang punta ko siguro yung sarado. Yung sama ko natin siya sa panalangin po. Wala kayo dito yung pag-dito. Ingat kayo kasi kung ano-ano na ang mga strategy ngayon ng mga tao, parang kapanloko. Okay, meron pa po na ibang kahilingan. Yes, Elder Becca. Gamit po kayo ng microphone para marinig po kayo. Ng anak ni Micah dito po sa church ng umaga na maging ano naman po gabayan ng ating Holy Spirit ang araw na yun sa bibigay natin ng ano sa Panginoon ang mga bagay. Meron pa po umaga, 9 o'clock daw. Ako naman po, sasawa ko. Namamagay yung paa ng binti. Tsaka yung lagnat. Namamagay ang paa? Masakit ko yan. Ano pangalan? Joselito po. Joselito. Po, meron pa po. Sa likod, si Vladimir. At yung retreat ng mga kabataan, siya, kailan yan, Teya? 28-29. Okay. Sige po, ay, Sandra, yung pamangkin ko, nasa probinsya, parang gawin na siyang noon. Reynaldo Benelobi. Okay. Sige po. Ate Rosie, may gusto ka sabihin po? Pag-ingat lang sa ating pamilya sa Palawan at ang kalusugan namin. Okay. Sige po. So tayo po ngayon lahat ay dadako sa ating pananalangin at tayo po ay tahimik lamang at yung prayer items po na sasabihin ni kapatid na Teya ay siya na yun po ang ating ipapanalangin. At hihilingi ko po si Elder Flory na sa pagwakas pong panalangin. Sige po. Sige po, tayong lahat ay manalangin. O dakila ka, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli ay nagkasama-sama upang pag-aralan ng iyong banal na salita. Tulad po sa aming napag-aralan, Panginoon, na tulad sa pagtawag mo sa iyong mga disipulo. Maraming salamat po rin sa iyong pagtawag sa amin upang maging isang lingkod po ninyo. Panginoon, narinig niyo po ang mga panalangin ng bawat isa at amin pong idinudulog sa inyo ang mga prayer request, Panginoon. Unang-una na po dito, ang aming kapatid na Venus, Panginoon, na may karamdaman ngayon sa mata. Panginoon, ikaw po ang magbibigay ng kalakasan sa kanya. Ikaw po ang manunumbalik ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Nawa, Panginoon, ipuyo po siya ng iyong mapagpagalit na kamay.
Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na si Elder Joey, Lord, in faith, Panginoon, alam namin na ang milagro ay magmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng kagalingan, and you will continue to use him as your living testimony of your grace and mercy, and also healing, Panginoon, sa kanya. Kapatid din po namin, Panginoon, ang iba pa po namin mga kapatid na may karamdaman, ang aming kapatid na si kapatid na Auring Pardo, Panginoon, ang asawa ng aming kapatid na anak, ang mga may upod sipon, Panginoon, may mga flu dahil po sa panahon. Lord, hipuin mo po ang bawat isa, Panginoon, na may pisikal na nararamdaman, Panginoon, at nagbibigay hadlang, Panginoon, sa gawain pang-araw-araw maging sa iyong ministeryo. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang aking tito na si Jeffrey Pan, Lord. Send the Holy Spirit of comfort to him, Panginoon. At nawa, Panginoon, the justice will prevail, Panginoon, sa kanyang pangyayari. And Lord, the truth will always set us free. Kaya Panginoon, ikaw po ang manguna. Maging Panginoon, ang mga taong naaabuso ng mga kasamaan ng gawa ng tao, Panginoon, dahil sa sitwasyon at hirap ng buhay. Lord, hipuin mo po at nawa, Panginoon, ikaw po ang manguna sa katotohanan. Lalo higit na po, Panginoon, ang mga taong naghahanap ng hustisya, ang mga kapatid namin nakakulong, Panginoon, at naghahanap ng kalayaan. Ang kalayaan po, Panginoon, na batid ng bawat isa ay nagmumula lamang po sa inyo. Panginoon, maging pagdating sa aming iglesia, nawa, Panginoon, ang butihin naming pastor ngayon na nasa UTS dahil sa gawain, pagtubayan at ingatan mo po siya at bigyan ng kalakasan ng kanyang lupang katawan dahil po sa kanyang mga gawain na patungkol sa iyong ministeryo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga gawain dito sa lokal iglesia ng UCCP Pasay, ang parating po na aming Siyak Retreat, Panginoon, ang Pasay City Youth Home, patubayan mo din po nawa, Panginoon, ang konsilyo at biyayaan mo po kami ng malinaw na pag-iisip, Panginoon, upang magkaroon ng pagkakaisa, upang maging magkaroon ng kaayusan sa iyong iglesia. Pagtubayan mo po ang bawat isa sa amin sa pangunguna ng aming chairperson na si Elder Grace. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, bigyan ng kalakasan, at nawa, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa, hindi lamang po ang konsilyo, kundi ang kongregasyon, Panginoon, upang maipalaganap ang iyong magandang balita at maging maramdaman ng aming komunidad ang iyong ministeryo. Lord, we are also praying sa aming mga kapatid, Panginoon, na nananalamig sa kanilang mga pananampalataya. Nawa, Panginoon, increase our faith at nawa makasama pa rin po namin sila sa mga gawain at patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Itinataas din po namin sa inyo ang dedication ng aming kapatid na si Aiden sa darating na Sabado, sa pangunguna ng mga elder at ng aming pastor, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon. At nawa, ang batang ito, Panginoon, ay lukuban niyo po ng iyong banal na espiritu at iyong banal na dugo upang maging isa po ninyong tunay na lingkod.
Lord, we are praying, Panginoon, sa aming upcoming na flu vaccination. Panginoon, Ikaw po ang magbibigay sa amin ng iyong instrumento, Panginoon, upang maisagawa ito. At nawa, Panginoon, lukuban niyo po ng iyong banal na dugo ang gawain na ito upang, Panginoon, hindi po nila makita ang proyekto na ito na gawa ng tao, kundi makita nila ang kahulugan na ito po ay nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na nakasama namin at nakilala ang kapatid na si Brother Alberto, Panginoon. Alam po namin na hindi po sinasadya at ito po ay iyong pagkakataon, Panginoon, na dalhin siya dito. Lord, hindi po namin alam ang kanyang mga kahilingan, but you know him more, Panginoon. Alam mo ang kanyang puso't isipan, ano man po ang kanyang kahilingan, naway pakinggan mo po siya. Lord, we are praying for the nation, Panginoon, sa kabila ang gera, sa paghahanap ng hustisya, maging sa aming lokal na bansa, Panginoon, ang pagmahal ng bilihin, ang kawalan ng pagkakaisa. Lord, may you always use us to be the instrument of peace, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami mga Kristiyano ay patuloy mong gamitin upang maipadama even the doctrines divides us, your people, Panginoon. Your love and mercy and grace will always keep us together, Panginoon. Ikaw po ang nawa makita ng bawat isa, Panginoon, at ang ibiyaya habang mo po ang patuloy na magbibigay ng kalakasan maging sa aming gobyerno, Panginoon. Bigyan mo po ng malaya at malawak, maging malinaw na pag-iisip sa pagpapatakbo ng bansang ito. Nawa, Panginoon, ang makita nila ay ikaw at ang hindi ng personal na intensyon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kung may mga kahilingan lang po akong hindi na banggit, kahilingan ng aming mga kapatid, ikaw po ang tunay na nakakaalam nito. Ikaw po ang tunay na nakakarinig ng aming mga panalangin. Nawa, Panginoon, ang iyong habag at grasya ang patuloy na sumaamin. Ito lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. O aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narinig mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan ng iyong mga anak, ang lahat-lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, patungkol sa kalusugan, sa aming bansa, sa aming iglesia, Panginoon, at ang lahat ng mga gawain, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay lubos na nanampalataya, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoong Diyos na tunay na tapat sa lahat ng panahon ay magiging tapat sa lahat ng mga kahilingan ito, Panginoon. Ikaw ang magpapatupad nito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ikaw ang Panginoon Diyos na hindi nagmamaliw ang iyong katapatan sa iyong mga anak. Kami po ay lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng mga ito ay iyong tutuparin, Panginoon, at bibigyan ng kaganapan, Panginoon, sa iyong panahon, Panginoon. Ama naming Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nakarinig, Panginoon, ng mga aral, Panginoon, na kung paano kami, iyong mga anak, Panginoon, ay dapat patuloy na lumago sa aming pagsasanay, training at devotion, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito ay aming patuloy na gawin sa bawat araw ng aming buhay. At Panginoon, sa aming pag-uwi, ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin at ihatid mo po kami, Panginoon, sa darating na linggo sa iyong tahanan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo may magkaloob.
salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, maging aking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan, maipagkaloob, mamahaling iyas, ni gintong ilugog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, akong hinihiling. Salamat po, Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat.